Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Alam mo ba na si Pedro, San Pedro, nung siya'y ipako sa krus, hiningi niya na ito'y ipako pabaliktad. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na tinanong ni Jesus si Pedro ng 3 beses kung iniibig ba siya ni Pedro. At sinagot ni Pedro ng 3 beses din. Dito makikita ni Jesus, alam ni Jesus na si Pedro ay ipapako sa krus, mamamatay ng patiwarik dahil ang pakiramdam ni Pedro nung siya ay pinapako na hindi siya karapat-dapat sa pagkamatay ni Jesus. Kapatid, ito ang magandang nakita kay Pedro na gaano kalalim ang kanyang pagmamahal kay Jesus. Inialay niya yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pagdaraanan, pakikiisa sa pinagdaanan ni Jesus sa krus. Ganon din ba tayo? Pag yung mga mahal ba natin sa buhay ay may pinagdaraanan o may pagdurusa, minsan kasi sinasabi natin, akin na lang, sana ako na lang. Ganyan. Parang gusto nating tanggalin kaagad sa kanila yung kanilang pinaghihira, yung pinagdaraanan. Pero iba po ang paningin ni Jesus sa isang sakripisyo. Ang totoong pagmamahal ay ang pinagdadaanan ay laging dapat nakaangkla, nakikiisa doon sa sakripisyo na ibinigay ni Jesus sa krus. Kaya nga, sa ating mga pinagdaraanan sa buhay, isipin natin lagi na anuman iyan, anuman yung pinagdadaanan ng ating mga mahal sa buhay, ito ay proseso, pinayagan ng Diyos. Dahil bandang huli, ito'y magbibigay sa atin ng kabanalan. Magbibigay sa atin ng kalakasan para matanggap ang biyaya ng Diyos. Kaya kung anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, iangkla natin, ialay natin sa Diyos bilang pakikiisa sa sakripisyo at pagkasakit na dinaanan ni Jesus. Nang sa gayoy, magkaroon ng kapangyarihan. Kapatid, itong mensahe ng Diyos sa ating ngayon, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. At pagkalat natin ang mabuting balita. Si Jesus ang mabuting balita. God is good, isang mapagpalang araw. God bless.